Bill! Isang chef ang naghain ng kanyang ulam kay Temogtaf at humingi ng paumanhin sa paghihintay. Pagkatapos ay mabilis na sinubukan ito ni Temogtaf at natapos na nasiyahan ito. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ang ulam ay hindi maihahambing sa lasa ng isang tao at kinain ang chef at ang kanyang dalawang katulong. Sa pagtingin sa isa pang dalaga, sinabi niya na nais ng kanilang Diyos na sirain ang sangkatauhan, na nangangahulugang maaari niyang kainin ang mga ito hanggat gusto niya, at naghahanda na kainin din siya. Ang lungsod ay inaatake ng kagubatan. Pinutol ni Sykes at Leonica ang mga ugat, at habang nagyelo sila, napagtanto nila na kagagawan din ito ng mga dragon. Ang ilang mga ugat ay kinuha ang natutulog na si Ragna. Tinangka ni Leonica na tulungan siya, ngunit mas maraming ugat ang umatake sa kanya. Pakiramdam na nasa panganib si Leonica, nagising si Ragna at pinagyelo ang lahat ng ugat sa kanilang paligid. Pagkatapos ay lumiko si Ragna patungo sa kagubatan at tumungo dito. Hindi siya makapaniwala na binitawan niya ang kanyang pagbabantay at nakatulog, kahit na alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Nahanap niya si Temogtaf, na nagsabi sa kanya na huminto, dahil ito ang kanyang pag-aari. Gayunpaman, sinipalang ni Ragna ang kanyang mukha, na dahilan din para ihulog siya at iligtas ang dalaga. Dahil ang lahat na nasa paligid ni Ragna ay namamatay sa mga dragon, wala siyang pagpipilian, kundi patayin silang lahat. Gayunpaman, iniisip niya kung magagawa niya ito, dahil kahit ang kanyang hinaharap na sarili ay hindi magawa ito. Tinanong ng dalaga si Ragna kung okay lang siya. Nang makita siya, nakilala siya ni Ragna at nagtataka kung nakipagkita siya sa kanya, ngunit sa alinmang paraan iyon ay nakakatipid siya sa problema sa paghahanap sa kanya. Pagkatapos ay tinawag niya itong Crimson at hiniling sa kanya na tulungan siyang patayin ang lahat ng dragon. Sinabi ng kasambahay baka ay napagkamalan lang siyang ibang tao dahil ang kanyang pangalan ay Eliza Yorkshire. Gayunpaman, bago niya ito ganap na masabi, sinabi muna ito ni Ragna. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ragna na si Eliza ay isang 14 na taong gulang na batang lalaki na ang ari-arian ng amo ay inatake ng isang dragon at siya ay nawala. At least yon ang kanyang cover story na sinabi ng kanyang hinaharap na sarili kay Ragna. Sinubukan ng katulong na ipaliwanag na ang kanyang pangalan ay Elise at hindi Eliza. Gayunpaman iginiit ni Ragna na siya ay si Crimson, ang Dragon Monarch, ang unang upuan, isang Winged Monarch. Isa rin siyang taksil dahil sinubukan niyang patayin ang Diyos. Ikinonekta ni Crimson ang hinaharap at ang nakaraan, inilipat ang kapangyarihan ni Ragna sa hinaharap sa kanyang kasalukuyang sarili. Ang kanyang layunin ay lipulin ang lahat ng dragon, kabilang ang kanyang sarili. Sinabi ni Ragna kay Crimson na gamitin siya dahil gusto rin niyang sirain ang lahat ng dragon. Pagkatapos ay sinampal siya ni Elise sa pagtawag sa kanya ng isang lalaki at isang dragon. Dumating si Leonica, iniisip kung tapos na ang laban. Gayunpaman sa sandaling yon, bumalik si Temogtaf. Nagalit siya na sinipa siya ng isang tao habang hawak niya ang 8 seat ng mga dragon. Pagkatapos ay tumalon si Temogtaf para subukang kainin si Ragna. Gayunpaman, naghagis si Ragna ng maliit na globo sa bibig nito at madaling umiwas habang buhat si Leonica. Pagkatapos ay sumabog ang orb sa bibig ni Temogtaf at namatay siya. Masaya si Leonica na lumakas si Ragna, tulad ng kanyang hula. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganito kaaga at maaaring mahihirapan siyang makipagsabayan sa kanya. Sinabihan ni Ragna si Leonica na tipunin ang mga tao at umalis habang may inaasikaso siya at pagkatapos ay sasama sa kanila. Tumanggi si Leonica dahil gusto niyang manatili sa kanya. Sinubukan ni Ragna na ipaliwanag ang mapanganib at pansamantala lamang nito, ngunit sumigaw si Leonica na nagsasabi na dapat niyang gawin ang sinabi nito sa kanya. Hindi pa nakita ni Ragna na nawala ng gana si Leonica. Gayunpaman, dahil siya ay isang bata pa lamang, kung nais niyang iligtas siya, hindi niya maaaring hayaan ang kanyang sarili na maging mahina muli. Tinanong ni Ragna si Leonica kung naaalala niya ang sinabi nito sa kanya noong nagkita sila,
na ang mahina ay namamatay, ang malakas ay nabubuhay. Natutuwa si Ragna na nakilala niya ito, gayunpaman, hindi sila maaaring magkatuluyan dahil siya ay mahina at mamamatay kung sila ay magkatuluyan. Umiiyak at inatake siya ni Leonica, gayunpaman, pinahinto ni Ragna ang kanyang espada at itinulak siya pababa. Pagkatapos ay nagpaalam ito sa kanya. Maya-maya ay nagising si Leonica na bitbit ni Sykes. Ipinaliwanag niya na aalis sila ng bansa, kasama ang natitirang mga nakaligtas, tulad ng iminungkahi ni Ragna. Nagtataka siya kung ano ang nangyari kay Ragna, at ipinaliwanag ni Leonica na sinubukan niyang patayin siya ng buong lakas, ngunit alam niyang hindi niya magagawa dahil mayroon siyang lakas na gusto niya noon pa man. Pero hindi niya maintindihan kung bakit siya iniwan. Tinanong ni Elise si Ragna kung ayos lang ba siyang makipaghiwalay kay Leonica ng ganoon. Umiiyak si Ragna, ngunit ipinaliwanag niya na makakasama lamang niya ang mga taong hindi siya masasaktan ng kamatayan o mga taong hindi mamamatay. Muling tinawag ni Ragna si Elise bilang Crimson na nakakainis sa kanya. Ipinaliwanag niya na kung siya ay isang dragon, siya ay namatay sa sandaling natamaan siya ng sikat ng araw. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Ragna na ang kanyang mga kapangyarihan ng monarch ng dragon ay naharang. Habang halos hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit ang kanyang mga kahinaan ay wala na rin. Sinabi sa kanya ni Elise na maaari niyang ipaglaban ang sinumang nais niyang mag-isa, at siya ay isang babae. Sinabi ni Ragna na maaaring baguhin ni Crimson ang kanyang kasarian at edad ayon sa gusto niya. Nagtataka si Ragna kung paano makukuha ang tiwala ni Crimson. Alam niya sa hinaharap na hindi madaling magtiwala sa kanya si Crimson. Sinabi ni Ragna kay Elise na marunong siyang magbasa at magsulat, gumawa ng arithmetic at bookkeeping, dahil natutunan niya ang lahat ng iyon upang maging kapaki-pakinabang kay Leonica. Marunong din siyang magluto, maglinis, maglaba at gumawa ng mga gawain. Handa siyang gawin ang lahat ng ginagawa niya para kay Leonica basta magkatambal sila. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Elise. Pagkatapos ay bumagsak si Ragna at nakita ni Elise na siya ay may matinding lagnat. Pinangarap ni Ragna kung paano nakilala ng kanyang hinaharap si Crimson. Isang araw pagkatapos pumatay ng dragon, nagpakita si Crimson. Habang ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang dragon monarch, mabilis siyang inatake at pinatay ni Ragna. Subalit isa pang Crimson ang lumitaw sa likod ni Ragna. Muling sumalakay si Ragna at lumitaw ang pangatlong Crimson. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Crimson na gusto niyang magsama sila at tutulungan niya itong magamit ng mas mahusay ang kanyang katawan. Nagising si Ragna dahil sa apoy. Ipinaliwanag ni Elise na hindi niya ito maaaring iwan mula noong iniligtas niya ang kanyang buhay kanina. Nagtataka siya kung talagang balak ng mga dragon na patayin ang lahat ng tao at kinumpirma siya ni Ragna. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang patayin ang Winged Monarch na namumuno sa kanila. 20 taon sa hinaharap, nagawa nilang dalawa, gayunpaman, dahil mas maaga silang nagkita, mas mabilis nila itong magagawa. Nagulat si Elise na alam ng isang tao ang tunay niyang pagkatao. Nakakaaliw siya sa buong sitwasyon. Habang si Ragna ay natutulog, siniyasat niya ang kanyang katawan at napagpasyahan na siya ay pinagsama sa isang pilak na espada at bumubuo at naglalabas ng pilak. Dahil medyo mataas ang kanyang potensyal, nasasabik si Crimson na gustong subukan ito at pumatay ng mga dragon. Pagkatapos ay napansin ni Ragna ang ilang mga dragon na patungo kay Leonica at sa iba pang mga tao. Pagkatapos ay hinawakan ni Ragna si Crimson at tumungo sa kanila. Tinatanong niya kung mayroon siyang utos at susundin niya ito. Itinatanggi pa rin ni Crimson na siya si Crimson, ngunit sinabihan siyang pawin sila. Naabutan ni Ragna ang mga dragon. Gamit ang kanyang Silverane Battle Arts, gumagawa siya ng mga Silver Sword at pag-atake at pinapatay ang mga dragon. Kinuha ni Crimson ang isa sa mga espada. Hindi siya humanga sa kalidad nito, ngunit binanggit na maaari pa rin itong i-freeze ang isang normal na dragon sa isang pindutin lamang. Naniniwala pa rin siya na ang isang pangalawang rate na mga ngaso ng dragon ay makakapatay ng superior na dragon gamit ito. Pagkatapos ay nasasabik si Crimson na kung gagawa sila ng hukbo at armasin sila ng mga espadang iyon, maaari niya silang utusan.
Pagkatapos ay inilabas ni Crimson si Slime, at inutusan siyang atakihin ang iba pang mga dragon. Nakilala ni Ragna si Slime, at napagtanto na siya ay nasa tiyan ni Crimson. Inihayag ni Crimson ang kanyang normal na anyo. Sinabi niya sa mga dragon na tumahimik at mamatay. Sinabi ni Crimson na handa siyang tanggapin ang alok ni Ragna sa isang kondisyon. Binigyan niya si Ragna ng lason at ipinaliwanag na kung magrebelde siya laban sa kanya, mamamatay siya sa matinding paghihirap. Dahil ang kapangyarihan ni Ragna ay isang banta kay Crimson, handa siyang tanggapin ang kanyang alok kung inumin lamang ni Ragna ang lason. Walang pag-aalinlangan na iniinom ni Ragna ang lason. Ipinaliwanag ni Crimson na gagamitin niya siya para sirain ang lahat ng 6 na linya ng dugo, wing, scale, claw, roar, and bone, at pagkatapos nito ay papatayin niya ang Diyos. Narinig na ni Ragna ang talumpating yon noon at kinumpirma na kapag ginawa nila ito, papatayin din niya si Crimson.